Ozamis City ug Misamis Occidental ug sa tanaman nagtanaw kanato karon. Pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Maayong adlaw, kumusta? Pizza 5 ng bulan sa Nobyembre 2025 para sa pinakaulahing balitang asenso. This is Ozamis Today. Garbo ug kalipay may patigbabaw sa kasaulugan sa ika-96 nga anibersaryo sa Misamis Occidental. Checkmate sa Misamis, Governor Waminal o probinsya, first ever host sa Pilipinas sa 6th Asian Plus Individual Chess Championships 2025. Asenso Samis, padayon sa paghatag kay gayunan, 70 ka mga paywalls nakadawat og livelihood support sa ika-10 nga batch sa Asenso Samis Aftercare Program. Misamis Occidental, modelo sa maayong pagdumala, Minda Secretary Magno, gidaig ang liderato ni Governor Henry Waminal. Kung hindi Waminal, padayon nga magserbisyo alang sa matag Pilipino, Asenso brand of service masinati sa tibok nasod. Coastal area sa Misamis Occidental nahimong luwas nga pasilungan sa mga barko sa pag-igo ni Bagyong Tino. Bagong Fire Marshal sa Osamis, formal nga nakigtagbo sa mga sakop sa Osamis City Council. Paimangno sa Kapaskuhan, BEP Osamis nagpasidaan sa peligro sa mga substandard Christmas lights o pabuto. Gikan sa Kabalaka, padulong sa paglaom, Asenso Osamis Pre-Hospitalization Program nagtabang samahan nga dunay 17,000 nga hospital bill tungod sa sakit sa kidney. Dazil Humotikson, ani ang mga detalye sa Ozamis Today. Garbo ug kalipay ni patigbabaw sa kasaulugan sa ika-96 nga anibersaryo sa Misamis Occidental. Ang good news ninyong report. Sa makasaysayan ng pagsaulog sa ika-96 nga probinsyal nga anibersaryo sa Misamis Occidental nga nagpasidungog sa bililhon nga panulundon, paglaom ug panaghiusa puno sa garbo ug kalipay nga gibuksan adlaw nga Lunes, Nobyembre 3, 2025 sa Bayfront Arena sa Oroquieta City ang maong selebrasyon nga wala lamang naghatag og dungog sa tuig-tuig nga kalambuan ug panaghiusa sa probinsya, kundili nahimo usab nga yawi sa pagsaulog sa kasamtangan ug sa paghulma sa mas hayag nga kaugmaon alang sa tanang Misamisnon. Ang opening ceremony nagsilbi usab nga pagbukas sa Asenso Trade Fair 6th ASEAN Plus Individual Chess Championships 2025, 4th State of the Province Address kon SOPA ni Governor Henry S. Waminal ug iyang pagpanumpa isip bagong Regional Development Council kon RDC-10 chairperson. Lakip sa mga mitambong si Ozamis City Mayor Sam Norman Fuentes, kauban ang iyang kapikas nga si DepEd 9 Regional Director Dr. Ruth L. Fuentes, Vice Governor Rowena Gutierrez, 1st District Representative Congressman Jason Almonte, Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Inde F. Waminal Jr. Uban ang suporta ni 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal, mga sakop sa sangguniang panalawigan, mga mayor sa tanang mga dakbayan ug lungsod sa probinsya, barangay leaders, Asenso Pamilya One Family One Professional kun OFOP program ug Asenso Rice Farmers Full Assistance kun ARFA beneficiaries. Ug uban pang mga bisita nga may paabot sa ilang suporta ug miduyog sa maong kasaulugan. Gisugdan ang maong kasaulugan pinaagi sa usa ka Thanksgiving Mass nga gi-officiate ni Most Reverend Martin S. Humuad DD, Archbishop of Ozamis. Pormal usab nga nanumpa si Governor Henry isip
isip bagong chairperson sa Regional Development Council kun RDC sa Northern Mindanao nga gidumala ni Secretary Leo Tereso A. Magno sa Mindanao Development Authority kun Minda. Sayang mensahe gipasabot ni Governor Henry nga ang pagsaulog sa ika-26 nga anniversary sa probinsya nagpakita sa mga nakabot sa kasamtangan nga kahimtang ug sa mga posibilidad nga himuon pa sa Misamis Occidental. Today, as we mark our 96th year as a province, we take pride in what we have achieved. Reflect on where we stand and look forward with hope and confidence to what we can still accomplish as one Misamisnon community under the banner of Asenso Misamis Occidental. Laki pusab sa mga nisutan sa gobernador sa iyang ikaupat na State of the Province address mong kahimtang sa peace and order o public safety, social services, economic growth ug development, infrastructure and connectivity ug ang mga nakalinyang kalihukan sa ika-96 nga anibersaryo sa probinsya. Gipadayag usab sa gobernador ang iyang pasalamat ngadto sa tanan nga mihimog dakong kontribusyon sa maong kalampusan. The achievements we have attained signify that we have laid a strong foundation for our commitment to serve the people. We have accomplished so much because we work together toward our vision of Asenso Misamis Occidental. Atong tagaan og masipang palakpak ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Ang ika-96 nga anibersaryo sa Misamis Occidental nagpasundayag sa dakong garbo ug kalipay sa mga Misamisnon nga nagpakita sa nakabot nga mga kalambuan, padayon nga pag-uswag sa ekonomiya, maayong serbisyo publiko o good governance sa probinsya. Subay sa hugot nga paningkamot sa Team Asenso uban sa pagpanguna ni Governor Henry S. Waminal alang sa mas hayag nga kaugmaon ug padayon nga pag-asenso sa probinsya sa Misamis Occidental ug uban sa iyang liderato ingon nga RDC Chair alang sa Asenso, Northern Mindanao. Checkmate sa Misamis sa Governor Waminalo Probinsya, first ever host sa Pilipinas sa 6th ASEAN Plus Individual Chess Championships 2025. Yon siya medalyo alang sa report. Human sa opening ceremony sa ika-96 nga anibersaryo sa pagka-probinsya sa Misamis Occidental o 4th State of the Province Address ni Governor Henry Sibilia Waminal, gihimo usab ang ika-unom nga Asian Plus Individual Chess Championships 2025, ang first ever international chess tournament nga gihost sa probinsya nga adunay mga partisipante gikan sa siyam ka mga nasod. Ang Asian Plus Individual Chess Championships 2025 gisugdan adlong Lunes, Nobyembre 3 o gipagayon sa Asenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park kon Amorap og mulungtad hangtod Nobyembre 9 ning tuiga. Kini nga torneo nagtigom sa pipila sa mga pinakakusgan nga chess players gikan sa nagkalain-laing nasod gikan sa India, Mongolia, Singapore, Vietnam, Russia, Indonesia, Malaysia, Thailand ug Pilipinas, uban sa mga international dignitaries, Asian Chess Confederation ug National Chess Federation of the Philippines kon NCFP, President Prospero E. Pitsay Jr. Sumala pa sa NCFP President Prospero Pitsay Jr. ang ika-unom nga Asian Plus Individual Chess Championships 2025, usa sa labing dakong torneo sa Pilipinas. Busa iyang ipadayag ang iyang dakong garbo ug pagpasalamat sa probinsya sa Misamis Occidental. And this tournament is one of the strongest and the biggest tournament in the Philippines. That's why I'm really very proud and I'm very thankful that the province of Misamis Occidental, Asenso Misamis Occidental, is the one hosting this event.
Sa iyang mensahe gipunting usab ni Philippine Sports Commission Commissioner Edward L. Hayco nga ang sports dili lamang usa ka kalingawan o hobby kundi usa ka instrumento sa pagpalambo sa kinabuhi sa tanang katawan, ilabi na sa mga privileged o underprivileged. And let's have that in mind, that we use chess as a tool to provide form of discipline, a form of positive activity for the youth. And that's my simple message, that let's always view sports not just what it is, but what it can do for the youth and the underprivileged. Sa laing bahin gisay usab ni Gobernador Henry Sibilya Waminal nga ang maong kalihukan dili lamang usa ka seremonya sa pagbukas apan usa ka pagsaulog sa kultura, panaghiusa og internasyonal nga panaghigalaay diin nagkatigom ang siyam ka mga nasod isip usa ka komunidad nga gihiusa pinaagi sa disiplina, estratehiya ug gugma sa dula sa chess. Dugang mensahe sa gobernador alang sa tanang players ug mga bisita. To all our players and guests, may this tournament inspire friendship, excellence, and mutual respect. Compete with honor, play with passion, and let every move you make reflect not just a strategy, but the spirit of unity that binds us all. Once again, welcome to Misamis Occidental. Enjoy the games, enjoy the fellowship, and enjoy the beauty of our province. Ang ikaunom nga Asian Plus Individual Chess Championships 2025 usa ka makasaysayanong kalihukan nga naghatag dili lamang og dungog sa probinsya sa Misamis Occidental isip first ever international chess tournament nga gihost sa probinsya apan nagsilbi usab nga timaan sa panaghiusa og paningkamot sa probinsya sa pagdasig sa sports ingon nga instrumento sa kalampuan og panaghigalaay tali sa mga nasod sa Asia og tibuok kalibutan. Alang sa Usamis Today, ako si Yonshu Midali. Salamat Leoncio Asensa Ozamis padayon sa paghatag kahigayunan. Si 70 ka mga PWODs na kadawat og livelihood support sa ikanapulo nga batch sa Asensa Ozamis Aftercare Program. Ani ang report. Sa padayon nga pagsuporta sa kampanya batok illegal nga droga, gipahigayon sa City Anti-Drug Abuse Council Kunkadak uban ang kanunay nga panagalayon sa Asensa Ozamis Administration, pinanguluhan ni Mayor Sam Norman G. Fuentes ang Asensa Ozamis Sustainable Livestock Livelihood Assistance Program adto nga Miyerkules, Nobyembre 5, 2025 nga gipahigayon sa Barangay Tabid Covered Court diin 70 ka mga persons who used drugs kun PWODs ang nakadawat og 20 ka mga baktin og 50 ka pares nga manok isip kabahin sa aftercare program alang sa ilang pagpahiuli o reintegration kung pagbalik sa komunidad. Ubos ni ini nga programa, kinina ang ikanapulo nga batch sa distribution sa mga aftercare program na naglangkob sa 7 ka mga barangay nga naglakip sa Barangay Bacolod, Bongbong, Kapukaw Proper, Cavite, Kinuman Sur, Stimson Abordo ug Tabid. Aktibong mitambong sa mga kalihukan sila Vice Mayor Simplicia Bebby Neri, City Councilors Attorney Marcelian Mars Tapayan, Catherine Katkat Elim, Ozamis City SK Federation President Konsehal Jean Fel Duhay Lungsod ug mga representante sa Ozamis City Police Station, Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA, Ozamis City Health Office, City Veterinary Office ug ang mga punong barangay sa 7 ka mga nahisgutan nga barangay. Sa ngalan ni City Health Officer Dr. Maria Florilyn Irog-Irog, gipasalamatan ni Miss Mary Jane Moralion ang dakong suporta o pagtagad sa kanunay Asensa Ozamis Administration alang sa mga PWODs. Ilabi na sa paghatag kanila og livestock livelihood assistance nga dakong makatabang sa pagtagana sa panginahanglan sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Dako kaayo paghatag ang suporta ang ato ang LGU Ozamis. Diin kamo mismo, diin sa inyo ha karon nga dako pug katabang. Labi na sa pagkaababag sa inyuhang panginabuhian. Yang gipanghinaot nga mapalambo kini sa matag benepisyaryo aron sila magpabilin nga layo sa kanhin nila nga bisyo.
ug magpadayon sa tarong ug limpyo nga pagkinabuhi. Samtang sa mensahe ni Mayor Sam nga gipaabot pinaagi ni SK Federation President Konsehal Duhay Lungsod, gi-congratulate sa mayor ang matag benepisyaryo sa maong kalihukan. Gipaabot sab niya ang kabahin sa maong programa. Kini nga programa paghatag og tabang minyo nga kani nga mga nabiktima sa illegal nga droga kaniadto, no? mga biktima ra man pod usab mo sa kaniadto. Paghatag og dugang tabang livelihood ninyo kundiin sa ginagmay may nahinay ta sa paghawas sa ato ang gisagubang nga kalisod para matabangan ta sa ato ang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Siyang closing remarks, mitimbaya si Konsehal Mars Tapayan ngadto sa tanan ng mga PWOODs o gilausab niya ang ilang dakong papel sa kausaban ug kalambuan sa dakbayan. Lago ay murol. Tanong kasi kanina sa kwan. Kaya kung mumutabang mo, magkatabang mo sa ato kasi kalinaw. Kalinaw, mulambo na ben. Sa naghangyo ka mayor, ang iyong pisas nga, mutabang mo, kapirat. Nga, hinduga, mawala yung tanong ben. Ang aftercare program alang sa mga persons who used drugs gihimo sugod pa sa administrasyon ni kanhi mayor ug karon na kongresista sa Distrito 2, Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal. Napadayon sa termino ni kanhi mayor ug karon na Senso Pinoy Congressman Attorney Henry Indy F. Waminal ug karon ubos sa kasamtangang liderato ni Mayor Sam. Uban ang makanunayon na suporta ni Governor Henry S. Waminal. Usa ka dakong ebidensya sa Asenso brand of service nga kanunay nagpaluyo sa matag PWOOD ug nagsuporta sa ilang pagpadayon sa pag-angkon sa tinuod nga kausaban alang sa pag-asenso sa ilang pamilya o sa dakbayan. Misamis Occidental, modelo sa maayong pagdumala, Minda Secretary Magno, gidayeg ang liderato ni Governor Henry Waminal. Ani ang report ni Angela Mejirante. Puno sa kalipay o pagdaig, si Mindanao Development Authority kon Minda Secretary Leo Tereso E. Magno sa makabilib nga liderato ni Governor Henry S. Waminal atol sa iyang pagbisita sa Misamis Occidental isip guest of honor sa 4th State of the Province Address kon SUPA nga gipahigayon adlong Lunes, Nobyembre 4, 2025 sa Bayfront Arena, Oroquera City. Sumala pa niya, klarong makita kung unsa ang paghigugma ni Governor Henry sa Misamis Occidental. Ilabi na sa 4-in-1 celebration ni ini nga naglangkob sa 4th State of the Province Address ni Governor Henry, 96 founding anniversary celebration sa probinsya, 6th ASEAN Individual Chess Championships 2025 ug ang pagpanumpa sa katungdanan ni Governor Waminal isip chairperson sa Regional Development Council kon RDC sa Northern Mindanao. Ito nakita natin kung gaano kamahal ng gobernador ang inyong lugar. Ngayong araw, biro mo, isang event, isang okasyon, 4 na events ang inilaunch ngayon. Ang 96th Provincial Anniversary, ang 4th State of the Province Address, ang pagbubukas ng Asian Chess Tournament dito mismo sa inyong lugar. At syempre, ang pag-take out ng inyong minamahal na governor na si Governor Henry Waminal bilang Regional Development Council Chairperson for Region 10. Tungod sa epektibong mga lakang nga nabuhat ni Governor Henry alang sa probinsya, gipanangin ni Secretary Magno nga hulaman una ang gobernador alang sa kinatibuk ang Northern Mindanao. Tungod kay matod pa niya, kinahanglan ang expertise ni Governor Henry aron mapaasenso ang tibuok rehiyon. Dugang pa niya, mapasalamaton siya nga personal niya nga nakita ang mga maayong buhat ni Governor Henry alang sa kalambuan sa Misamis Occidental nga nagpakita sa tatak asenso nga serbisyo. Hayaan nyo na at maganda na ang nagawa ni Gov. Henry. Hiramin muna natin siya para sa buong probinsya. Sumala pa niya, gikinahanglan ang expertise o experience sa gobernador aron matudlo ngadto sa uban ang mga nindot nga pamaagi sa pagdumala aron kini mahimong basihan sa uban pang mga probinsya sa Mindanao. Hiyausab nga giuyunan si former Congressman ug President of the National Chess Federation of the Philippines kon NCFP Prospero Pichay nga kung adunay 50 ka mga gobernador sama kang Governor Henry S. Waminal, posible ang
pag-asenso sa nasod nga Pilipinas ug mahimong usa sa pinakaprogresibo nga nasod sa kalibutan. We need to leverage his expertise. We need to leverage Gov. Aminal's expertise and experience para maituro niya sa amin, sa Minda Board, kung ano ang ginawa niya dito. Baka naman sakali na mag-benchmark ang ibang probinsya. Katulad ng maraming nagsasabi dito sa okasyon na ito na kung sabi nga ni former Congressman Butch Pichay kanina, kung merong 50, wag na lang 50, gawin na natin 81, 82, ilan ba probinsya ng Pilipinas? Kung merong katulad ni Gov. Henry na iniisip ang kinabukasan at development ng isang probinsya, tingin ko, katulad na sinabi ni former Congressman Pichay, uunlad ang ating bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa ginagawa ng ating presidente na si Ferdinand Marcos Jr. Gipasalamatan usab niya ang katawhan sa Misamis Occidental sa mainitong pagdawat kaniya o gipasalig nga andam ang Mindanao Development Authority nga mopadayon sa pagsuporta sa probinsya alang sa padayon nga pag-asenso sa Mindanao. Again, sa lahat ng taga Misamis Occidental, maraming salamat sa mainit na pagtanggap. Nandito ako, katulad na sinabi ko kay Gov. Henry, to show support. Kung anumang may tutulong ng Mindanao Development Authority, we will continue to partner with the province of Misamis Occidental at siguraduhin natin na yung naumpisahan at yung maganda ng direksyon for development dito sa inyong probinsya ay sana maging tuloy-tuloy. Maraming nasabi si Gov. Henry kanina, seaports, airports, kalsada, tourism, trade, investments. Isa yan sa yan ang mga ginagawa natin sa Mindanao Development Authority at sana mas lumakas pa ang partnership natin. So again, salamat sa inyo. Congratulations once again sa 96th provincial anniversary ng Misamis Occidental. Ang mensahe ni Minda Secretary Leo Tereso Magno nagpamatuod nga ang Misamis Occidental ubos sa Asenso Administration kagipangunahan ni Governor Henry S. Waminal na himong modelo sa maayong pagdumala og inspirasyon sa tibuok Mindanao pinaagi sa panaghiusa ug maayong pamunuan posible ang tibuok nga pag-asenso. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Kerampo. Salamat me kong Indi Waminal padayon nga magserbisyo alang sa matag Pilipino Asenso brand of service masinati sa tibuok nasud ani ang detalye. Taliwala sa baguhay apala mga paglingkod ini Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Indi F. Waminal Jr. klaro og napamatud-an na ang tinud-anay og lubos nga serbisyo nga daan ang gisaad sa Asenso Pinoy alang sa katawhan. Ilabi na ay kalabot sa free hospitalization program nga nasugdan sa Misamis Occidental, particular sa dakbayan sa Uzamis ug karon napaabot na ngadto sa ubang mga probinsya sa nasud pinaagi sa Asenso Pinoy Medical Assistance. Sa personal nga interview kang Kong Asenso Indi Waminal atul sa ika-96 nga probinsyal nga anibersaryo sa Misamis Occidental o 4th State of the Province Address Consopa ni Governor Henry S. Waminal adlaw nga Lunes, Nobyembre 3, 2025, gipahayag ni Kong Indi nga ang Asenso Pinoy ubos sa iyang pagpanguna magpadayon sa paningkamot aron matubag ang tanang hangyo ug panginahanglanon sa mga katawhan nga moduol sa ilang abuhatan. Every day actually, na mga ayog assistance from different places all over the Philippines, and of course through ang pagpanikabot katagubay pagsugod nato pagkalingkod nato adto July ato aramang na tubag tanan nila nga mga request. Giangkon usab ni Kong Indi nga tungod sa daghang mga kontrobersyang giatubang karon sa nasud, ang Kongreso puspusang naningkamot aron mabalik ang pagsalig sa katawhan sa institusyon. In general, as a whole, Congress is working hard to regain the trust of the people. Because although kita diri sa Misamis Occidental, the people know na ato ang mga proyekto nabati, nagamit, tinuod, wala mga ghost projects diri sa Misamis Occidental, and that was even affirmed by ang ato ang Development and Economic Department Regional Director R.D. Maila Carino na in fact even the entire Northern Mindanao wala may ghost projects, but kabuluman ang mga tao ana ila magina nakita. In fact, that's why we have monumental support for Team Asenso, because everyone here, our constituency, has made use of our projects. But despite that, kasi diri sa Misamis Occidental, kabaluman ang mga Misamisnon nga wala ta na mga ghost projects diri outside our province. Ang perception gyud
sa mga tao karon, no, dili yung kaayo, especially no, in relation sa Congress. So what we're trying to do now, we're working twice as hard to slowly but surely rebuild the trust. Miatag usab ang reaksyon ng kongresista kabahin sa sopa ni Governor Henry din makita nga gi-highlight gihapon ni ini ang Asenso brand of service. Din dili lang magpabilin nga storya ang masaad sa pag-asenso apan mapamatudan gayud pinaagi sa buhat. It's the usual brand of Alagang Waminal, no, Asenso Administration brand of services nga makita nimo, no, dili lang yun storya ang ginabuhat nato sa Asenso Administration, no, klaro kayo ang agi backed by numbers and data. And it's also good to hear ang annual report ni Gov Henry through the SOPA because makadug man ta na kamo ang mga misamis noon makasdug magyud na magstorya-storya kita-kita lang nga lahi ra gining Asenso Administration pero lahi ra po nang makita nato ang numero, makita nato unsa gyud ang datos nga makasulti ang mga tao nga lahi ra gyud ang Asenso Administration. Mensahe usab ni Kong Indy alang sa mga misamis nun nga padayon nga magtinabangay, magmabinantayon o gay dili magpadala sa mga fake news sa social media. Ilabi na sa nagaka-high-tech nga panahon ug sa pagkaylap sa AI kun artificial intelligence. Dugang paniya nga pinaagi sa panaghiusa dili imposible ang pagkabot sa tinguha nga 5Ms. Misamis nun magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Let's just continue to work together. No, let us not be distracted, no, by the fake news that is being thrown around because that is really one of the threats right now. Here in Misamis Occidental, it's not much of a threat because the people know unsa ang tinuod, but dili lang gyapon ta mo kumpiyansa because grabe kayo ang effort sa pagpalabay, gawas og mga piki nga balita. Unya karon ra ba believable na kayo ang mga fake news, no? Labaw na in the age of AI. And ako ibalik, let's continue to work together because all this is possible. Ang pag-asenso sa atuang probinsya, no? Ang atuang pagkapot sa atuang 5M development goals. No, all this is possible sa atuang panagiusa, pagtinabangay nato tanan. So let's just continue to work together, stay united, and we will really achieve, no, more asenso. We really achieve the 5Ms for our province. Sa padayon nga liderato ni Kong Asenso Indy Waminal nagpabilin nga buhi ug magbarog ang advokasya sa Asenso Pinoy nga magserbisyo dili lang sa Misamis Occidental apan sa tibok nasud nga nagpakita nga ang Asenso Pinoy dili lamang kutob sa saad kundi mapamatud-an sa buhat nga naglihok alang sa pag-alagad ug pag-atiman sa katawhan. Asenso Administration brand of service nga makita, mabati o masinati sa matag at Pilipino. Coastal areas sa Misamis Occidental nahimong luwas nga pasilungan sa mga barko sa pag-igo ni Bagyong Tino. Ditutukan ni Glenn Ray Roluna ang maong balita. Ania ang iyang report. Nagpundo sa kadagatan sa Misamis Occidental ang pipila ka mga barko gikan sa Sugbo aron nga malikayan ang kadaot nga posibleng dala sa bagyong Tino nga dahuman nga moagi sa Central Visayas. Gawas sa mga cargo vessels sa nausab ang pipila ka mga pampasaherong barko nga temporaryong miangkla sa Panguil Bay samtang nagulat sa klaro nga panahon. Mukabat ngadto sa 55 ka mga barko ang kasamtangan naka-standby o nagpanalipod sa baybayon sa probinsya. Sumala ni Lieutenant Junior Grade Jake Neil E. Danyo, OIC sa Philippine Coast Guard Misamis Occidental. Usa ang baybayon sa probinsya sa giilang safe area alang sa mga barko panahon sa bagyo aron nga malikayan ang dakong kadaot o casualties dagat. Ang PCG nagapadayon sa pagmonitor o nagpainumdom sa mga kapitan sa barko nga magapabilin sa seguridad o sundon ang tanan nga sugo sa otoridad hantod nga muligon pag-usab ang panahon. Anong daghan kayo og barko diri sa atong area, no? Because kani man gud atong area diri sa province of Misamis Occidental is one of the safest sheltering area sa atong mga vessels. Then ang atong tali karon nga naka shelter nga vessel karon is sa Osamis. We have 39 vessels sa Jimenez, duha sa Plaridel, 12
sa Balyangaw usa ug sa Roqueta na pay usa. Ibay gini karon sir kay atong bagyo karon kusog-kusog yun si Tropical Storm Tino. Kusog-kusog gini siya karon sir. Na siya sa warning signal number 4. So ang mga barko nga gikan sa Cebu niyan higit sa tong area kay mao ni ang pinaka dili man sa ingon nga pinaka safe area but one of the safest sheltering area of our vessels. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn, bagong Fire Marshal sa Ozamis, formal nga nagtagbo sa mga sakop sa Ozamis City Council, si Adoni Dicena alang sa report. Mabungahon kayo ang pagbisita sa grupo sa bagong City Fire Marshal sa Usamis, Fire Chief Inspector Lloyd M. Villaroya atol sa pagpahimulos niini sa People's Hour sa ulahing regular session sa Usamis City Council Nobyembre 3. Gumikan kay gawas nga mainiton kining gi-welcome o giabi-abi sa mga sakop sa konseho. Mas mitaas pa ang moral niini gumikan sa nagpadayong suporta sa Asenso Usamis Administration. Gikompisal ni Fire Chief Inspector Lloyd M. Villaroya ang kakulang sa mga fire truck, kakulang sa mga firefighters o ang rehabilitasyon sa mga fire hydrant aron sa tuyo nga mapagandaman gayod ang dili damhon nga mga insidente sa sunog. Iyang gipasabot nga ang mga personnel sa fire station wala lang kini magpunting sa pagpakig-away og kalayo apan aduna usab kini mga team nga mupasayon sa mga building inspections aron masayran kon na kini dili ba fire hazardous og luwas ba kini alang sa posibleng mga linog. Pasalig ni City Fire Marshal Fire Chief Inspector Lloyd M. Villaroya nga musubmitar ang iyang buhatan og papel nga nakalatid ang gikinahanglan sa ahensya ngadto sa buhatan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes sumala sa mando sa konseho. Gipahibalo usab ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan ang bag-ong City Fire Marshal nga sukad sa pagserbisyo sa Asenso Usamis Administration niadtong 2019 usa ang Bureau of Fire Protection sa Usamis sa mga national agency nga nahatagan og suporta sa Asenso leadership ug hangtod karon nagpadayon ang suporta depende usab sa available resources sa kagamhanang lokal sama sa pundo nga magamit. Para ma-identify niya ang mga defects, then we will procure those defects that para ma-replace tong mga defects sa fire truck, especially the primary and secondary clutch. At the same time, there's something wrong in the engine because 50 years old na po ang Morita. And then the other one is yung brake niya sir, ang tanker, medyo problema gid ang brake. Yun ang dalawa lang po ang so far unserviceable. But the three is serviceable as of right now. The new Isuzu and the two Jack and the ano sir. Kumusta imong personnel sir? Eksakto ra ba or kulang imong personnel? Actually sir, based on the organizational structure, the ideal number of personnel is lacking pagit sa sir. Hopefully sana madagdagan pa because based on population ratio, we need more firefighters because we have a program, the OLP, the Oplan Ligtas na Pamayanan, that we are going to check or evaluate those communities, especially informal settlers, that if possible may mga bumbero sa community sir. Yun ang mga problema natin sa 51 barangays. We need one fireman to check. So kanya yung responsibility that every barangay kailangan ng bumbero sa barangay. So hopefully sir, we can come up with that. Yun ang mga kulang po namin. At saka fire safety inspectors in all the establishments. Alang sa Usamis Today, Adoni Dicena reporting. Salamat doon pahinmangno sa Kapaskuhan, BFP Usamis nagpasidaan sa peligro sa mga substandard Christmas lights o pabuto. Nibalik ka lang sa report. Si Leon Shumidalio. Samtang nagaduol na ang bulan sa Disyembre ug ang pagsaulog sa Kapaskuhan ug bagong tuig, subay sa bag-uhay lamang ang interview sa bagong City Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection kun BEP Usamis City Fire Station. Fire Chief Inspector Lloyd Villaroya mihatagilayon siya og pasidaan o pahimangno alang sa tanang katawan sa syudad kalabot sa husto ug luwas nga paggamit sa mga Christmas lights ug mga paputok. Sumala pa ni Fire Chief Inspector Villaroya
labay na sa tradisyon sa mga Pilipino ang pagdekorar o Christmas light sa mga panimalay apan iyang ipahimangnuan ang publiko nga magbinantayon sa pagpamalit niini ilabi na sa mga substandard nga Christmas lights nga walay import commodity clearance kun ICC gikan sa Department of Trade and Industry kun DTI nga posibleng mahimong hinungdan sa sunog. So we have to be careful, especially sa mga kaigsunan, especially magpalit kay namagoy mga made out of substandard nga mga Christmas lights nga wala sa ICC from DTI. Dugang pahimangno pa niya Sa mga kaigsunan nato nga dili lang sa sobra i-overload ang iyahang series connection. As being an electrical engineer also, naamang tay limit sa series connections with the Christmas lights. So hopefully mga kaigsunan dili ta mamalit anang substandard. Kung lang pahimangno nga before mo palit, hangyuan ninyo ang kung mas mahimo to nis DTI sir, standard ba ni o substandard ba ni siya kay dili na to ikalikay. Ganahan kita sa atong mga panimalay nga naagid sa mga lights. Gipasidanan usab ni Fire Chief Inspector Villaroya ang publiko kalabot sa pagpamaligya o gustong paggamit sa mga paputok subay sa Republic Act No. 9514 o Revised Fire Code of the Philippines of 2008 aron mapugnan ang mga aksidente o masiguro ang hapsay nga pagsaulog sa Kapaskuhan. Including fireworks, we have the sa ato natay regulated nga ibaligya na sa Fire Code of the Philippines. Then hopefully makahatag po ko sa inyo sir sa ato ang lista nga unsa ra gyud angay ibaligya. So ang Republic Act 9514 wala siya nag-ingon nga i-abolish ang mga firecrackers or pyrotechnics pero naay mga regulations kung salay angay ibaligya unsa po'y dili angay ibaligya. Kini nga pahimangno sa bagong City Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection o sa amin City Fire Station Fire Chief Inspector Lloyd Villaroya usa lamang kini sa mga lakang sa pagpaniguro nga hapsay ug luwas ang pagsaulog sa Kapaskuhan o pagsugat sa bagong tuig sa syudad o kini usa-usab kapasidaan alang sa tanan nga magbinantayon aron malikayan ang peligro sa sunog o bisan unsa pang emerhensya nga may kalabutan sa paggamit sa Christmas lights o mga paputok. Alang sa Usamis Today, ako si Yonsho Midali. Gikan sa Cabalaka, padulong sa paglaom. Asan sa Ozamis Free Hospitalization Program, nagtabang samahan nga adunay 17 mil pesos nga hospital bill tungod sa sakit sa kidney. Mary Melody Reyes salang sa report. Alang sa tumo nga makahatag og kahupayan sa mga Ozamis noon, ilabi na panahon sa medikal nga emerhensya, ang Asenso Ozamis Free Hospitalization Program ubos sa pagpanguna ni kanunay Asenso Ozamis Mayor Sam Norman Go Fuentes, padayon nga naghatod sa gikinahanglang pag-abag, sama na lamang sa nasinati ni April Rose Makalaig, 25 anyos residente sa Barangay Carmen Annex, alang sa hospital bill sa iyang amahan nga si Bonifacio Makalaig Jr. sa 60 anyos nga adunay sakit sa kidney. Karon ma'am is nindool ko for medical assistance ma'am dito sa Asenso Pinoy. Then ako amahan ma'am. Mga amahan, unsa man imong amahan? Ning pakar na po ang kidney ma'am. Nag-usage siya o pangini and hindi na siya i-admit. No, unsa man iniyang kidney ma'am? Unsa may sakit gid niya? Namugod siya failures in kidney ma'am. Then atong dili na mo po kasagdaan kung hindi mo siya o ipa-admit kay mag-lisod na rin siya. Ang iyang amahan nga si Tatay Bonifacio na-admit sa Tobias Feliciano Faith General Hospital ug iyang giangkon nga dugay na nga balatian kini sa iyang amahan. Dugay na niya nga balatian mo? Karon pa po nga storya mo itong nadali na mo sa Faith Hospital.
Malipayong gipadayag usab niya nga kini ang ikaduhang higayon nga sila nakapangayo og tabang sa Asenso Ozames administration ug tuod man sa ikaduhang paghangyo hingpit nga na zero ang ilang hospital bill nga nagkantidad og 17,533 pesos and 15 centavos. Dako kini ang gikalipay tungod kay dako gayud ang tabang niini ilabi na panahon sa medikal nga emerhensya. Duhang higayon, gyapon ko napakyas na zero gyapon ko. Dahang salamat kaayo. And ako kay tabang kay lagi kay medical biya and wala kabalo sa mga hitabo sa atong nakalawasan o nang napasalamat ko kaayo kay na ay programa sa ato ang lungsod sa Ozames na Asenso nga medical. Wala gyapon napakyas ang mga tawo nga muduol sa iyo. Pasalamat usab niya ngadto sa mga lideres sa Team Asenso, ilabi na kang Mayor Sam Norman Fuentes, uban sa likong suporta ni Governor Henry S. Wominal, Congressman Segundo Ando Wominal, kung Asenso Attorney Indy Wominal, nga padayong naghatag og lubos-lubos ng serbisyo alang sa katawhan sa Dakbayan. Dahil salamat sa governor na si Henry S. Wominal, Congressman Ando Wominal, o ni Congressman Indy Wominal, o sa ato pinanggang Mayor Sam Fuentes. Dahil salamat kay naka-zero dito na balance. Thank you kayo Asenso sa Team Asenso. Thank you. Alang sa Ozames Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel, ang Ozames Today hatod kanato ingon sa serbisyo publiko sa kanunay Asenso Ozames Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes pinaagi sa Asenso Ozames News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Wominal, Kong Ando Wominal, ug Asenso Ozames News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita sa ninyo nga nakastream live ang among mga programa. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leoncio Medallo, Adon Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macchun Malinis, Mary Malody Reyes, Angela Me Kirante, Mary Ana Lumapas, Xander Dalid, ug si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Modixon, daghang salamat. Kanunay, Asenso Ozames, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.